Dugo. Iyon ang unang nakita ni Liana, isang patak ng dugo sa puting sahig. Sinundan iyon ng isang malakas na pagbagsak. Ang sakit na gumapang sa kanyang buong katawan ay hindi maipaliwanag. Pagkatapos ay ang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at pagkawala. At sa isang kakilakilabot na sandali, napagtanto niyang sa kanya nagmula ang tunog na yon. "Liana!" Isang boses ng lalaki, malamig, galit. "Huwag mo akong artehan. Kasalanan mo yan." Napamulat ng mga mata si Liana, humahabol sa kanyang hininga. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pawis na pawis ang kanyang noo at likod. At ang kumot na bumabalot sa kanya ay basa na rin. Isang panaginip lang. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang mga imahe, ang mga tunog, ang pakiramdam ng pagkawala, lahat ay napakatotoo pa rin. Iginala niya ang kanyang mga mata sa maliit na kwartong kanyang inuupahan. Ang lumang aparador sa isang sulok, ang iisang bintana na may gasgas na salamin, ang mga dingding na bakas na, ang kalumaan. Ito ang kanyang mundo ngayon, malayo sa sakit ng nakaraan, ngunit puno naman ng anino nito. Bumangon siya mula sa papag. 4:00 pa lang ng madaling araw, ngunit alam niyang hindi na siya muling makakatulog. May isang bagay lang na nakakapagbigay sa kanya ng kapayapaan sa mga umagang tulad nito. Sa maliit na kusina, inihanda niya ang mga sangkap, harina, itlog, asukal, gatas. Ang bawat galaw niya ay pamilyar. Halos automatiko na. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang paggawa ng tinapay. Ang paulit-ulit na pagmamasa sa harina ay parang isang dasal. Sa bawat pagdiin ng kanyang palad, unti-unting nawawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang amoy ng lebadura at ng unti-unting nabubuong masa ay nagpapaalala sa kanya ng mga panahong mas simple ang lahat. Mga panahong buhay pa ang kanyang ina at ang kanilang maliit na panaderya, ang sentro ng kanilang mundo. Habang inilalagay niya ang mga nabuong pandesal sa oven, napapikit siya. Naalala niya ang nangiti ng kanyang ina, ang init ng mga yakap nito, ang mga pangarap nila para sa kanilang munting negosyo. Mga pangarap na tinangay ng isang maling pag-ibig. Isang pag-ibig na nag-iwan sa kanya ng mga pilat na hindi nakikita. Nang maluto ang tinapay, ang mabangong amoy nito ay pumuno sa buong kwarto. Pansamantalang itinaboy ang lamig at lungkot ng madaling araw. Ito ang tanging yaman niya. Ang mga resiping minana niya at ang pag-asang balang araw, maibabalik niya ang lahat ng nawala. Ngunit ang pag-asa ay madaling maglaho kapag kaharap mo na ang katotohanan. Kinahapunan, habang naghahanda siya ng pananghalian, isang malakas at di pamilyar na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nagtaka siya. Bukod kay Aling Lisa, ang mabait niyang kapitbahay, wala na siyang ibang inaasahang bisita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatayo sa labas. Makintabang sapatos, malinis ang gupit, at may hawak na isang itim na leather briefcase. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa simpleng apartment complex na kanyang tinitirhan. "Miss Liana Cruz?" tanong ng lalaki. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Tumangulang si Liana, yakap ang sarili. "Ako nga po." "Sino po sila?" "Ako si Attorney Reyes," pagpapakilala nito. Sabay abot ng isang business card. "Ipinadala ako rito ni Mr. Caleb Montero." Caleb Montero. Narinig na niya ang pangalang iyon sa mga balita. Isang bilyonaryo. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ano ang magiging kinalaman ng isang tulad niya sa isang tulad ni Liana? Kailangan po ba sa akin si Sir Montero?" Nauutal niyang tanong. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, itinaas nito ang briefcase. "Maaari po ba tayong mag-usap sa loob? May mahalaga po akong ipapakita sa inyo."
Nag-aalangan man ay pinapasok niya ang abogado. Umupo ito sa nag-iisang silyang kahoy na mayroon siya habang nanatili siyang nakatayo. Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. Inilatag nito sa maliit na mesa ang mga dokumento. Miss Cruz, diretsahan na po tayo. Panimula ng abogado. Alam ni Mr. Montero ang inyong sitwasyon at meron siyang isang alok para sa inyo. Hinintay ni Liana ang kasunod, kinakabahan. Kailangan ni Mr. Montero ng isang asawa. Sabi ng abogado, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang asawa sa papel, isang kasunduan sa loob ng 1 taon. Natigilan si Liana. Naramdaman niyang tila umikot ang kanyang paligid. Tama ba ang narinig niya? Ano po? Kasal? Isang kasal sa kontrata, Miss Cruz. Isang kasunduan sa negosyo. Paglilinaw nito. Bilang kapalit ng inyong pagganap bilang Mrs. Montero sa loob ng 1 taon, handa si Mr. Montero na ibigay ang lahat ng suportang pinansyal na kailangan ninyo. Isang bagong bahay, buwanang allowance at huminto ang abogado. Tila sinasadya ang kasunod na sasabihin para magkaroon ng mas malaking epekto. At buo niyang popondohan ang muling pagbubukas ng panaderya ng inyong ina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang panaderya, ang pangarap niya, ang alaala ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Liana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ay isang kabaliwan, isang alok na galing sa isang mundo na hindi niya kailanman magiging bahagi. Iniwan ng abogado ang kontrata sa mesa. Pag-isipan ninyo, Miss Cruz, nandyan ang lahat ng detalye. Tatawag ako bukas para sa inyong desisyon. Pagkaalis ng abogado, naiwan si Liana na nakatitig sa folder. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Isang kasal? Para sa pera? Para sa isang pangarap? Ibenta ang kanyang sarili para maibalik ang naiwan ng kanyang ina? Hindi niya kaya. Pero habang nakatitig siya sa pader, na tila guguho na anumang oras, habang iniisip niya ang mga bayarin na patong-patong na, at ang walang kasiguraduhang bukas, ang kanyang determinasyon ay unti-unting nanghina. Nanginginig niyang kinuha ang kontrata. Binuklat niya ito. Hindi naiintindihan ng karamihan sa mga legal na salita. Ngunit sa isa sa mga huling pahina, sa ilalim ng seksyong mga kondisyon, isang linya ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang daliri ay marahang gumapang sa mga nakalimbag na salita. Tila hindi makapaniwala sa kanyang binabasa. Article 4 Section B. Ang buong pondo para sa muling pagtatayo, pag-rebrand, at pagpapatakbo ng negosyong kilala bilang Panaderia de Cruz ay ipagkakaloob sa loob ng unang buwan ng kasunduan, Panaderia de Cruz. Sa pagbasa ng pangalang iyon, isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito isang negosyo lang. Ito ang kaluluwa ng kanyang ina. Ito ang kanyang tahanan. Nakatitig siya sa kontrata. Ang piraso ng papel na ito ay maaring ang kanyang sumpa o ang kanyang katubusan at kailangan niyang pumili. Sa loob ng isang conference room na napapalibutan ng salamin sa pinakatuktok ng Montero Tower, ang boses ni Caleb Montero ay malamig at pinal. Your numbers have been declining for the past 2 quarters, Mr. Diaz. The company gave you a chance. You failed to deliver. We're terminating your contract. Effective immediately. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang bakas ng awa. Tanging ang matalim na tingin ng isang CEO na sanay magdesisyon batay sa numero at resulta, hindi sa puso. Ang lalaking nasa katapat niyang upuan ay namutla, nanginginig na nagmakaawa. Ngunit para kay Caleb, tapos na ang usapan. Ganito siya sa trabaho. Mahigpit. Walang sinasanto. Ito ang dahilan kung bakit sa loob lamang ng 5 taon, mas napalago niya ang kumpanyang ipinamana ng kanyang ama. Paglabas niya ng conference room,
Sinalubong siya ng kanyang sekretaryang si Grace. "Sir, your mother, Doña Silvia, called. She's asking if you'll be home for dinner tonight." Napabuntong hininga si Caleb. Bahagyang kumunot ang noo. Alam na niya kung saan hahantong ang hapunan na yon. "Tell her, I have a prior commitment," sagot niya habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina. "I did, sir. But she insisted. She said she's inviting the daughter of the Riveros." Huminto sa paglalakad si Caleb, the Riveros. Isa na namang pamilyang gusto ng kanyang ina na makipag-alyansa sa kanila sa pamamagitan ng kasal. Ilang beses na ba niya itong pinagdaanan? "Cancel my last meeting, Grace. I'll go home," sabi niya sa wakas. Mas madaling harapin ng ina kaysa pakinggan ang mga reklamo nito sa telepono kinabukasan. Pagpasok sa kanyang malawak na opisina, kung saan tanaw ang buong syudad, ang maskara ng pagiging isang walang awang CEO ay unti-unting natanggal. Napaupo siya sa kanyang leather na upuan at minasahe ang kanyang sentido. Ang pag-aasawa. Iyon ang tanging bagay na hindi niya makontrol. Ang tanging bagay kung saan patuloy siyang ginigipit ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang inang si Doña Silvia. Para sa kanila, ang kasal ay isang negosyo, isang paraan para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit para kay Caleb, ito ay isang hawla. Tumayo siya at lumapit sa isang hilera ng mga cabinet na gawa sa mahogany. May isang drawer doon na palaging nakalock. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang wallet at maingat itong binuksan. Sa loob, wala roong mga importanteng papeles ng kumpanya o mga mamahaling relo. Isang manipis at lumang folder lang ang laman nito. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang mesa. Sa ibabaw ng folder ay may nakasulat, Liana Cruz. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang mga dokumento, isang kopya ng birth certificate, mga school records at isang ulat mula sa isang private investigator. Ngunit hindi iyon ang tinitigan niya. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang kupas na larawan na nakasingit sa mga papel. Isang larawan ng isang maliit na panaderya. Ang pangalan sa itaas ay malinaw pa, Panaderia de Cruz. Sa harap nito ay may isang babaeng nakangiti. Marahil ay ang ina ni Liana. At sa tabi nito ay isang batang babae na may hawak na pandesal. Ang buhok ay nakatali sa dalawang tirintas. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang alaala ng pagkukulang. Alam niya ang kwento ng panaderya. Alam niya kung paano ito nagsara. Maraming taon na ang nakalipas bago pa man niya hawakan ng kumpanya. Ang charitable foundation ng mga Montero ay tumanggi sa loan application ng ina ni Liana. Isang maliit na halaga lang sana, ngunit sapat na para sana na isalba ang kanilang negosyo. Ngunit para sa foundation, isa lang iyong maliit na aplikasyon sa libu-libong iba pa. Hindi na aprubahan. Nalaman lang ni Caleb ang tungkol dito nang halongkatin ni siya nga ang mga lumang file. At mula noon, isang tinik ng pagsisisi ang bumaon sa kanyang puso. Kung natulungan lang sana sila noon, marahil iba ang naging kwento ni Liana. At lalo pang lumala ang lahat ng mabalitaan niya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon ang nangyari sa dalaga. Ang pang-aabuso, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagbagsak ng kanyang buhay. Hindi niya kayang basta na lang manood, kaya gumawa siya ng paraan. Inutusan niya si Lisa Ramos, ang head nurse sa isa sa mga ospital na pag-aari nila, na magpanggap na kapitbahay at tulungan si Liana. Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Siya ang nagsigurong magkakaroon ito ng ligtas na matitirhan. Lahat mula sa malayo. Lahat ay lihim. Ngunit hindi na sapat iyon. Nang mabalitaan niyang bumabalik na naman sa dati nitong bisyo ang lalaking nanakit kay Liana, alam niyang kailangan na niya ng mas permanenteng solusyon. Isang paraan para mailagay si Liana sa ilalim ng kanyang proteksyon. Isang kasal, isang kontrata. Iyon lang ang paraan na alam niya para ayusin ang mga bagay-bagay.
Isang transaksyon, biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir, tumawag po si Attorney Reyes," sabi ni Grace sa kabilang linya. Pumayag na po si Miss Cruz na makipagkita. Isang saglit na katahimikan. Napahigpit ang hawak ni Caleb sa folder. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay tila bahagyang gumaan. "Okay," sabi niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. "Set the meeting. Tomorrow morning, my office." "Yes, sir." Nang mamatay ang linya, ibinalik ni Caleb ang folder sa drawer at muli itong nilock. Lumapit siya sa bintanang salamin at tinanaw ang mga gusali at sasakyan sa ibaba. Ang lahat ay mukhang napakaliit. Para sa lahat, isa lang itong kasunduan para matigil na ang pangungulit ng kanyang ina. Isang praktikal na solusyon, ngunit habang nakatitig siya sa malayo, may isang pangungusap na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ang simula. "Liana," bulong niya sa sarili. Panahon na para itama ang mga mali. Pakiramdam ni Liana ay isa siyang langgam na naligaw sa gubat ng mga higante. Nakatayo sa harap ng Montero Tower, kailangan pa niyang itingala ang kanyang ulo para masilayan ang tuktok nito na halos abot na sa mga ulap. Gawa sa salamin at bakal, ang gusali ay tila isang matalim na patalim na nakaturok sa langit. Malamig, makapangyarihan, at hindi abot kamay. Napayuko siya at pinagmasdan ang kanyang suot. Isang simpleng puting bestida na ilang beses na niyang isinuot sa mga mahahalagang okasyon at isang pares ng lumang sapatos. Sinubukan niyang mag-ayos, ngunit sa harap ng ganitong karangyaan, pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa isang maningning na diamante. Huminga siya ng malalim bago humakbang papasok sa automatic glass doors. Isang bugso ng malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang katahimikan sa loob ay binabasag lang ng mahinang tunog ng mga keyboard at ng mga yapak ng mga taong abala. Lahat ay nakasuot ng pang-opisina. Pakiramdam niya, bawat matang madaanan niya ay humuhusga sa kanya. "Miss Cruz?" Isang babaeng nakauniforme ang magalang na lumapit sa kanya. Tumangulang si Liana, hindi makapagsalita. "This way, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir Caleb sa kanyang opisina." Sumunod siya sa babae papasok sa isang elevator. Walang ibang pindutan dito, kundi ang PH para sa penthouse. Mabilis at tahimik ang pag-akyat nito at naramdaman ni Liana ang pagbara ng kanyang mga tainga. Ang opisina ni Caleb Montero ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Ang isang buong dingding ay gawa sa salamin at mula roon, tanaw niya ang buong syudad na tila isang laruang maliit. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang malaking mesa ay ang lalaking nag-alok sa kanya ng isang buong mundo. Si Caleb Montero sa personal ay mas matangkad at mas seryoso kaysa sa mga litrato. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasya-aygay at ang suot niyang itim na suit ay tila hinulma sa kanyang katawan. Hindi ito ngumiti nang pumasok si Liana. Tanging ang mga mata nito ang gumalaw. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Miss Cruz, maupo ka," sabi nito. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. Umupo si Liana sa silyang nasa harap ng mesa. Naramdaman ang lambot ng leather. Inilapag niya ang kanyang lumang bag sa kanyang kandungan. Mahigpit na hinawakan ito na para bang isa yung kalasag. "Nabas mo na ang kontrata?" Diretsyong tanong ni Caleb. Opo." Mahina niyang sagot. Nakayuko pa rin. "May mga tanong ka ba? Mga paglilinaw?" Ito na ang pagkakataon niya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ngunit sa may bandang dibdib lang nito, siya nakatingin, hindi sa mga mata. "Wala po akong tanong tungkol sa pera o sa bahay." Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May isa lang po akong kondisyon, isang hiling.
Nakita niyang bahagyang tumaas ang isang kilay ni Caleb. Naghihintay. Ang pangalan po ng panaderya, pagpapatuloy niya, mas malakas na ngayon. Gusto ko po manatili itong Panaderia de Cruz para po sa nanay ko. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Liana na tatawa ito o sasabihing isa yung maliit at walang kwentang bagay. Ngunit hindi. Nasa kontrata na yan. Simpleng sagot ni Caleb. Hindi ko yon babaguhin. Nagulat si Liana. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Caleb ay maitim at malalim at sa isang saglit, may nakita siyang kakaiba roon. Isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ipinatong ni Caleb ang kontrata at isang mamahaling pluma sa mesa. Kung sigurado ka na, maaari mo nang pirmahan. Ang kamay ni Liana ay nanginginig habang inaabot ang pluma. Malamig ito at mabigat. Isang huling pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isip. Isang imahe ni Gerald. Isang alaala ng sakit. Isang pagkakamali na naman ba ito? Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang nangiti ng kanyang ina. Ang amoy ng bagong lutong tinapay. Ang pangarap na matagal na niyang isinuko. Napapikit siya. Huminga ng malalim. At sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan sa linya. Liana Cruz. O di kaya, ang magiging Liana Montero. Matapos ang lahat, isang sasakyan na may driver ang naghatid sa kanya sa sinasabing magiging bago niyang tahanan. Kung ang Montero Tower ay isang palasyo ng negosyo, ang bahay ng mga Montero ay isang tunay na palasyo. Isang mansyon na napapaligiran ng matataas na pader at isang hardin na mas malawak pa sa buong lugar na tinitirhan niya. Isang unipormadong kasambahay ang nagbukas ng malaking pinto para sa kanya. Sa loob, isang malawak na hagdanan ang sasalubong sayo at isang dambuhalang chandelier ang nakabitin mula sa mataas na kisame. Maligayang pagdating sa mansyon ng mga Montero, Ma'am Liana. Habang namamangha si Liana sa kanyang paligid, isang presensya mula sa itaas ng hagdanan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babae ang dahan-dahang bumababa. Ang tindig nito ay marangal. Ang suot ay isang eleganteng sutlang damit at ang mga alahas sa leeg at kamay nito ay kumikinang. Ang mukha nito ay maganda, ngunit walang bahid ng ngiti. Ang mga mata nito, nakaparehong-kapareho ng kay Caleb, ay sinusuri siya ng may halong pagtataas ng kilay at hindi maitatagong paghamak. Ito si Doña Silvia Montero, ang matriarch ng pamilya. So, nagsalita ang doa. Ang boses ay kasing kinis ng seda, ngunit may talim ng isang patalim. Ikaw pala ang napili ng anak ko. Bumaba ito sa huling baitang ng hagdan at huminto sa mismong harap ni Liana. Mas matangkad ito sa kanya ng bahagya at ginamit nito ang kalamangang iyon para lalo siyang liitan sa paningin. Naramdaman ni Liana na kusang yumukod ang kanyang ulo. Magandang araw po, ma'am. Halos pabulong niyang sabi. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Silvia. Ma'am, ako ang magiging biyenan mo, Hija. You will call me Doña Silvia or Madam, whichever suits your tongue. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Naramdaman ni Liana ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ito pa lang ang simula, ngunit pakiramdam niya ay nilalamon na siya ng buo. Naglakad si Doña Silvia paikot sa kanya. Tinitingnan siya na parang isang hayop na binebenta sa palengke. Hindi ko alam kung ano ang nakita sa iyo ni Caleb. Patuloy nito, ang boses ay mas lalong lumamig. You are plain, simple, walang pangalan, walang yaman. Tell me, ano ang ginamit mong gayuma sa anak ko? Wala po. Huwag kang magsinungaling sa akin. Biglang tumaas ang boses ni Doña Silvia at napaatras si Liana. Alam ko ang mga laro ng mga babaeng tulad mo. You see a rich man.
and you spread your legs, hoping to trap him. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Liana na parang mga bubog. Ang sakit ay pamilyar. Ang akusasyon, ang paghusga, para siyang bumalik sa madilim na nakaraan kasama si Gerald. Hindi po ako ganyang babae. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas na itaas ang kanyang tingin. Nakita ni Doña Silvia ang kislap ng paglaban sa mga mata ni Liana at lalo lang itong ngumisi. Talaga ba? Well, we have a year to find out. Humakbang ito palapit. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang matamis na pabango ni Doña Silvia ay nakakasulasok sa pangamoy ni Liana. Let's see how long you'll last in this house, in this world. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya ni Doña Silvia at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umaling-awngaw sa malawak na entrada. Naiwan si Liana na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng karangyaan, nanginginig. Ang bigat ng pinirmahan niyang kontrata ay biglang dumagan sa kanya ng buong buo. Hindi lang pala ito tungkol sa pagpapanggap na asawa ni Caleb. Ito ay isang digmaan. At si Doña Silvia Montero ang kanyang magiging kalaban. Ang buhay sa mansyon ng mga Montero ay tila nababalutan ng isang makapal na ulap ng katahimikan at kaayusan. Ang lahat ay gumagalaw ayon sa schedule. Ang bawat kasambahay ay gumagawa ng kanilang trabaho nang walang salita. Ngunit para kay Liana, ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay. 3 araw na siyang naninirahan doon. Ang kanyang kwarto ay malaki. Mas maganda kaysa sa pinakamagandang hotel na nakita niya. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa loob nito. Ang kanyang asawa sa papel na si Caleb ay bihirang makita. Aalis ito ng madaling araw at uuwi ng hating gabi. Tila iniiwasan ng anumang interaksyon. Ang nagpahirap sa kanyang pamumuhay ay ang presensya ni Doña Silvia. Hindi ito gumagawa ng diretsahang pag-atake. Sa halip, ang ginagawa nito ay ang patuloy na pagtingin sa kanya, ang matatalim na tingin na nagpapadama kay Liana na siya ay isang tagalabas, isang mali. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Liana, mag-isa sa isang malaking mesa, dumating si Doña Silvia, nakasuot ng pang-alis. Liana, tawag nito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. May bisita si Caleb mamayang gabi. Isang napakahalagang negosasyon. They are having dinner here. Tumigil si Liana sa pagnguya ng tinapay. Opo, Doña Silvia. May kailangan po ba akong gawin? Humarap si Doña Silvia sa kanya. Isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Dapat ay ang inyong cook ang gagawa. Ngunit sa ganitong pagkakataon, kailangan natin ng perpekto. I'm afraid our cook's skills are mediocre. Ibig niyo po bang sabihin, ako ang magluluto? Tanong ni Liana, nagulat. Exactly, sagot ng Donya. Isang simpleng hapunan lang, mga 10 tao. Ngunit ang menu ay dapat na pang first class. Ibigay mo ang nararapat na banga sa apelyidong Montero. Ibinigay ni Doña Silvia ang isang listahan ng mga putahe. Lahat ay komplikado at galing pa sa mga French haute cuisine. Ni hindi niya alam kung saan niya makukuha ang mga sangkap. Nasa ref ang lahat ng sangkap, sabi ng Donya na tila nabasa ang kanyang isip. Ihanda mo ang lahat. Mag-iingat ka, Liana. Ang hapunan na ito ang unang impresyon mo sa aming social circle. Huwag mo kaming ipapahiya. Pagkaalis ni Doña Silvia, napaupo si Liana sa kanyang upuan, nanginginig. Ito ay isang imposibleng gawain. Alam niyang ginawa ito ni Doña Silvia para magkamali siya, para magmukha siyang bobo at walang alam. Pumunta siya sa kusina at nang makita niya ang mga sangkap, lalo siyang nataranta. Ang French menu ay puno ng mga terminolohiyang hindi pamilyar sa kanya. Ang mga matataas na chef lamang ang nakakagawa nito. Nagsimula siyang mag-isa, sinubukan niyang mag-research sa internet. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nababalutan ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig,
Hindi niya magawa ang mga tamang hiwa. Biglang, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. May problema, Mrs. Montero? Lumingon si Liana at nakita si Caleb. Nakasuot ito ng t-shirt at jogging pants. Mukhang katatapos lang mag-ehersisyo. Malamig ang tingin nito, tila isang hukom. Naramdaman niya ang init ng hiya. Sir Caleb, hindi ko po kaya ang menu na ito. Hindi ko alam ang demi-glace. Hindi sumagot si Caleb. Lumapit lang ito. Tinitigan ang listahan ng menu. My mother is testing you, sabi nito. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Don't disappoint me. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng panibagong puwersa kay Liana. Tumayo siya ng tuwid. Hindi siya luluhod. Kung gusto ni Doña Silvia ng isang perpektong hapunan, ibibigay niya ito. Ngunit gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Tiningnan ni Caleb ang oras. You still have time. Hindi mo kailangang gawin ang eksaktong nasa listahan. Kailangan mo lang magluto ng pagkain na magpapamangha sa kanila. Dahil sa mga salitang yon, tila may bumbilyang umilaw sa isip ni Liana. Hindi niya kailangan ng French cuisine. Kailangan niya ng kaluluwa. Agad niyang itinabi ang lahat ng fancy na sangkap. Sa halip kinuha niya ang mga pamilyar na sangkap. Manok, gata, sili. Nagsimula siyang maghanda ng pininyahang manok, isang paborito ng mga Pilipino, at isang sikat na dessert ng kanyang ina, ang bibingkang malagkit, isang kakanin na may matamis, at makremang latik sa ibabaw. Habang nagluluto siya, biglang nakita ni Caleb ang kanyang sarili na nanonood. May isang tiyak na kagandahan sa kilos ni Liana. Ang bawat paghiwa, bawat paghalo, ay may pagmamahal at dedikasyon. Nang ilagay ni Liana ang bibingkang malagkit sa oven, napansin niya na tinitigan ni Caleb ang kakanin. Paborito po ng nanay ko iyan, sabi ni Liana habang nililinis ang kanyang kamay. Alam ko, sagot ni Caleb, at sa isang sandali, nawala ang lamig sa kanyang boses. Paborito rin niya ng lola ko. Nagulat si Liana. Seryoso po kayo? Hindi sumagot si Caleb. Sa halip, kinuha nito ang isang lumang cookbook mula sa ibabaw ng cabinet. Ang lola ko ang nagturo sa akin ng ilang simpleng lutuin. Siya ang tumayong nanay ko dahil palaging abala si mama. Binuklat nito ang aklat. Ang unang pahina ay may larawan ng isang lola, nakangiti. At ang kanyang anak na si Caleb ay nasa kanyang kandungan. Ang aklat ay puno ng mga nakasulat na recipe. Tingnan mo, sabi ni Caleb. Itinuro ang isang mantsang pahina. Ito ang recipe niya para sa leche flan. Kinuha ito ng lola ko sa isang matandang babae na may munting panaderya malapit sa amin. Simpleng lutuin, ngunit puno ng pagmamahal. Nagtama ang kanilang tingin. Sa isang sandali, pakiramdam ni Liana, hindi niya kausap ang CEO na si Caleb Montero, kundi isang lalaking nalulumbay sa kanyang pamilya. Gabi na nang dumating ang mga bisita. Si Liliana, na nakasuot ng isa sa mga bagong damit na binili ng kumpanya, ay pinilit maging kalmado. Nagsimula ang hapunan. Si Liana ay naglingkod sa kanyang mga niluto ng may dignidad. Tila nagulat ang mga bisita sa menu, ngunit nang tikman nila ang pininyahang manok, nagpalitan sila ng papuri. This is amazing, Caleb. Saan mo nahanap ang cook na ito? Tanong ng isa sa mga bisita. Ngumiti si Caleb. Ang asawa ko ang nagluto niyan. She learned from the best, her mother. Pagkatapos, inihanda ang bibingkang malagkit. Nang tikman ito ng ama ni Caleb, si Mr. Montero, bigla itong natigilan. Silvia, tikman mo ito, sabi nito. Ang boses ay may halong emosyon. Ito ang kakanin na laging niluluto sa akin ni Mama noong bata pa ako. Saan mo nakuha ang recipe na ito, Liana? Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liana. Recipe po ng nanay ko. Nakita ni Liana ang mukha ni Doña Silvia na nagbago ang kulay. Ang kanyang planong ipahiya si Liana ay naging isang pambihirang tagumpay. Pagkaalis ng mga bisita, tinawag siya ni Doña Silvia sa library.
Malamig ang tingin nito. Maling-mali ako, sabi nito. Hindi mo nga nagawa ang menu, pero nag-magic ka. Sinuwerte ka lang, Liana. Dahil ang bibingka na yan ay paborito ng papa ni Caleb. Nagsimulang magsalita si Liana. Doña Silvia, hindi ko po sinasadyang. Tandaan mo, mariing sabi ng Donya. Sa mundong ito, hindi sapat ang marunong magluto. Kung gusto mong magtagal, kailangan mong maging malakas at matalino. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ni Doña Silvia at naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa halip na lumabas, huminto ito. Mula bukas, sasama ka sa akin sa mga charity event. Maghanap ka ng isusuot. Hindi ako papayag na ang asawa ng anak ko ay maging parang isang simpleng kasambahay. Kinabukasan, maagang umalis si Caleb sa opisina. Isang bagay na hindi niya madalas gawin. Mayroon siyang isang appointment na hindi nakasulat sa kanyang opisyal na schedule. Saan tayo pupunta, sir? Tanong ng driver niya. Sa address na ibinigay ko sa'yo, sagot ni Caleb. Ang tingin ay nasa labas ng bintana. At ihinto mo ang pagtawag sa akin ng sir kapag kasama natin si Ma'am Liana. Pagdating nila sa mansyon, naabutan nilang nagdidilig ng halaman si Liana sa hardin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, nagbibigay dito't ng ginintuang kulay. Suot ang isang simpleng damit pambahay, mukha siyang payapa, malayo sa babaeng nanginginig sa takot na una niyang nakilala. Liana ay tawag niya. Nagulat si Liana nang makita siya. Sir Caleb, ang aga niyo po yata. May pupuntahan tayo, sabi niya. Walang nilang ngiti. Sumama ka sa akin. Hindi na nagtanong si Liana. Sumunod lang ito papasok sa sasakyan. Sa buong biyahe, walang nagsasalita. Si Liana ay tahimik na nakatingin sa labas, habang si Caleb naman ay kunwari abala sa kanyang cellphone. Kahit na ang totoo ay pasulyap-sulyap siya sa refleksyon nito sa bintana. Huminto ang sasakyan sa isang lumang commercial district. Sa harap nila ay isang gusaling halatang napabayaan na. Ang pintura ay natutuklap na at ang salamin sa bintana ay basag. Ngunit sa itaas ng pinto, kahit kupas na, ay mababasa pa rin ang mga salita. Panaderia de Cruz. Nakita ni Caleb ang panlalaki ng mga mata ni Liana. Dahan-dahan itong bumaba ng sasakyan, tila hindi makapaniwala. Ito yung sa amin. Bulong nito. Ang boses ay puno ng panginginig. This is the site, sabi ni Caleb. Tumayo sa tabi niya. Binili ko na ang buong property. We will rebuild it from the ground up. I want to see your plans. Inaasahan niyang iiyak ito o magpapasalamat. Ngunit ang ginawa ni Liana ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kumuha ito ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. May mga sketch na po ako, sabi nito. At biglang nagbago ang buong anyo niya. Nawala ang pagiging mahiyain. Ang mga mata niya ay nagkaroon ng kakaibang kislap, puno ng pangarap at determinasyon. Ang oven, dapat dito sa bandang likod, malapit sa bodega ng harina. Sabi niya, iginuguhit ang kanyang mga kamay sa hangin na para bang nakikita na niya ang lahat. Sa harap, maglalagay tayo ng mga mesang gawa sa kahoy para sa mga gustong magkape at gusto ko po ng malaking bintanang salamin para kitang-kita mula sa labas ang mga bagong lutong tinapay. Patuloy lang siya sa pagsasalita, puno ng sigla. Mula sa disenyo ng interior, sa mga recipe na idadagdag niya, hanggang sa marketing strategy para sa muling pagbubukas, nakinig lang si Caleb. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na Liana, hindi ang biktima na tinutulungan niya, kundi isang babaeng matalino, may pangarap, at may angking galing sa negosyo. Napahanga siya. Sa sobrang sigla ni Liana sa pag-ikot, hindi niya napansin ang isang nakausling bakal sa sahig. Natapilok siya at nawalan ng balanse. Aray! Bago pa man siya bumagsak, isang malakas na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang. Nahila siya ni Caleb papalapit sa katawan nito. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo.
Naramdaman ni Liana ang mainit na hininga ni Caleb sa kanyang pisngi. Natigilan sila pareho. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang mga mata ni Caleb ay napako sa mga mata ni Liana at doon, sa gitna ng alikabok at mga guho ng nakaraan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Isang totoo, hindi pilit, at nagliliwanag ng ngiti. Para kay Caleb, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang nangangiting iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Agad siyang bumitaw, tila napaso. Tumikhim siya at ibinalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Mag-ingat ka, sabi niya. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon, ngunit huli na. Ang imahe ng nangiting iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Habang pauwi, ikinuwento ni Liana ang tungkol sa kanyang ina, kung paano nito sinimulan ang panaderya mula sa wala, at kung paano ang bawat piraso ng tinapay ay may kasamang pagmamahal. Nakikinig lang si Caleb, hindi nagsasalita, ngunit sa loob-loob niya, iniingatan niya ang bawat salita. Nakatulog si Liana sa biyahe, ang ulo niya ay sumandal sa bintana. Pinagmasdan siya ni Caleb. Sa kanyang pagtulog, mukha siyang inosente at walang problema. Isang malaking kontradiksyon sa lahat ng sakit na alam niyang pinagdaanan nito. This is getting complicated. Inisip niya, ang kasunduang ito na dapat ay isang simpleng transaksyon lang ay nagsisimula nang magkaroon ng mga emosyon na hindi niya inaasahan. Nang ihatid niya si Liana sa mansyon, nanatili siya sa loob ng sasakyan. Pinanood niya itong maglakad papasok hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Huminga siya ng malalim. Pilit na iwinawaksi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya masabi sa driver na umalis na, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula ito sa kanyang private investigator. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para manumbalik ang lamig at tensyon sa kanyang buong katawan. Sir, may impormasyon na ako tungkol kay Gerald Manalo. Mukhang may malaki siyang problema sa pera. Para kay Doña Silvia, ang bawat tao ay isang aklat na madaling basahin. Lalo na ang mga babaeng tulad ni Liana Cruz. Sa kanyang paningin, si Liana ay isang simpleng aklat na may iisang kwento. Isang mahirap na dalaga na gumamit ng kanyang ganda at awa para makakuha ng isang mayamang asawa. Ang kabaitan na ipinapakita nito sa loob ng mansyon, isang pagpapanggap. Ang galing nito sa pagluluto, isang kasangkapan. Kaya nang magpaalam si Liana isang hapon, nahihiramin niya ang isa sa mga sasakyan para sa isang personal na lakad. Alam na ni Doña Silvia na ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang sandali kung saan mabubuklat niya ang mga pahina at makikita ang totoong kulay ni Liana. Mang Tony, utos niya sa kanyang personal na driver habang pinapanood niyang umalis ang sasakyang sinasakyan ni Liana. Sundin mo ang sasakyang yon, huwag kang magpapahalata. Pero ma'am, nag-aalangang sagot ng driver. Gawin mo ang sinabi ko, mariin niyang sabi. At walang nagawa si Mang Tony kundi sumunod. Habang binabaybay nila ang kalsada, palayo sa kanilang marangyang subdibisyon, ang kumpiyansa ni Doña Silvia ay lalong tumitibay. Papunta sila sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Masikip, maingay, magulo. Ano ang gagawin niya rito? Tanong niya sa sarili. Makikipagkita sa isang lihim na kasintahan? O baka naman sa pamilya niya para ipagyabang ang bago niyang buhay? Huminto ang sasakyan ni Liana sa tapat ng isang maliit na panaderya sa kanto. Nakita ni Doña Silvia na bumaba ito at bumili ng 2 malalaking supot ng tinapay. Pagkatapos ay pumasok ito sa isang katabing tindahan at lumabas na may dalang ilang karton ng gatas. Kumunot ang noo ni Doña Silvia. Para saan ang mga yan? Pagkatapos, sa kanyang pagkagulat, pumasok si Liana
sa isang makipot na eskinita. Isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi niya papasukin. "Hintayin mo ako rito," utos niya kay Mang Tony. Kahit labag sa kanyang kalooban, bumaba siya ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay tila isang insulto sa maruming semento. Maingat siyang sumunod, nagtatago sa likod ng mga pader. At doon, sa gitna ng eskinita, nakita niya ang isang eksenang bumura sa lahat ng kanyang akala. Isang grupo ng mga batang lansangan na may maruruming damit at payat na pangangatawan ang masayang tumakbo papalapit kay Liana. "Ate Liana! Ate Liana!" Sigaw ng mga ito. Ang mukha ni Liana, na palaging may bakas ng lungkot sa mansyon, ay biglang nagliwanag. Isang ngiti ang sumilayay sa kanyang mga labi. Isang ngingisang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Doña Silvia. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata at isa-isang ipinamahagi ang tinapay at gatas. Dahan-dahan lang, malambing niyang sabi, "May para sa lahat." Napatigil si Doña Silvia, nakatayo sa dilim, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang kamera, walang nanonood. Tanging si Liana at ang mga bata. Ito ay totoo. Ito ay hindi isang pagpapanggap. Habang kumakain ang mga bata, napansin ni Liana ang isang maliit na batang lalaki na tahimik na umiiyak sa isang sulok. May malaking gasgas ang tuhod nito. Nilapitan siya ni Liana. Sa halip na pandirihan, umupo ito sa tabi ng bata sa maruming semento. Mula sa kanyang bag, kumuha siya ng isang maliit na first aid kit. "Patingin ako, ha?" Mahinahon niyang sabi. Dahan-dahan niyang nilinisan ang sugat gamit ang bulak at povidone iodine. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang bata ay humikbi pa rin. Pagkatapos lagyan ng band-aid, isinandal ni Liana ang ulo ng bata sa kanyang balikat at nagsimula siyang kumanta. Isang mahina, malambing na himig, isang pamilyar na oyayi sa ugoy ng duyan. Ang tinig ni Liana ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na eskinita. Puno ito ng lungkot, ngunit puno rin ng pag-asa. Para kay Doña Silvia, ang kantang iyon ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Iyon ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Habang pinapanood niya si Liana, nayakap ang isang batang hindi niya kaano-ano. Habang pinapakinggan niya ang oyaying iyon, isang pader sa loob ni Doña Silvia ang unti-unting gumuho. Ang pader ng paghuhusga, ng kayabangan, ng maling akala. Nang matapos si Liana at makitang payapa na ang lahat ng bata, tumayo na siya para umalis. At nang lumingon siya, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang paghinga ni Liana. Ang mukha niya ay napuno ng takot, inaasahan ng galit at mga akusasyon. Ngunit si Doña Silvia ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang kanyang perpektong postura ay tila nabawasan ng katigasan. Wala na ang mapanuring tingin. Ang naroon ay isang malalim na pagkalito. Huminga ng malalim si Doña Silvia. Ang lahat ng salitang inihanda niya para saktan si Liana ay naglaho. Isang tanong na lang ang natira sa kanyang isipan. Isang tanong na kailangan niyang malaman ang sagot. Sa gitna ng katahimikan ng eskinita, sa isang boses na bahagyang nanginginig at halos hindi niya makilala bilang sarili niya, nagsalita si Doña Silvia. "Sino ka ba talaga, Liana?" May kakaibang nagbago sa mansyon. Napansin ito ni Caleb sa mga sumunod na araw. Ang kanyang inang si Doña Silvia, na dati tila isang agila na laging nagbabantay sa bawat kilos ni Liana, ay biglang naging tahimik. Wala na ang mga matatalim na salita. Wala na ang mga mapanuring tingin. Sa halip, madalas niya itong nakikitang nakatitig kay Liana mula sa malayo. Ang mukha ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Caleb. Ang pagbabagong yon ay nagdulot ng isang di inaasahang kapayapaan sa loob ng bahay. At dahil doon, mas lalong napansin ni Caleb si Liana.
Isang gabi, habang abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang home office, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sinundan iyon ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa salamin ng kanyang bintana ay tila isang malungkot na musika. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla niyang naisip si Liana. Itinabi niya ang kanyang mga papel at tumayo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagtulak sa kanya na hanapin ito. Paglabas niya sa pasilyo, nakita niyang madilim na ang kwarto nito. Ngunit ang pinto, papunta sa malaking balkonahe sa ikalawang palapag ay bahagyang nakabukas. Sinundan niya ang malamig na hangin. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya si Liana. Nakatayo ito sa gilid ng balkonahe, hinahayaan ang sarili na mabasa ng malakas na ulan. Nakatingala ito sa langit. At sa bawat pagkidlat, nakikita ni Caleb ang mga luhang humahalo sa tubig ulan sa kanyang mga pisngi. Nakatayo lang ito roon, tahimik na umiiyak, na para bang gusto niyang anurin ng ulan ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. "Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka dinigama dyan?" tanong ni Caleb. Ang boses niya ay mas malakas kaysa sa karaniwan para marinig sa gitna ng ulan. "Magkakasakit ka," lumingon si Liana, nagulat. Sa ilalim ng saglit na liwanag ng kidlat, nakita ni Caleb ang itsura ng kanyang mukha. Puno ng pagkabigo, puno ng sakit. Isang imaheng tumusok ng direkta sa kanyang puso. Hindi nagsalita si Caleb. Pumasok siya sa loob, kumuha ng isang malaking payong at muling lumabas. Hindi niya ito pinilit na pumasok. Sa halip, tumayo siya sa tabi nito, pinapayungan silang dalawa at hinayaan itong umiyak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas matimbang kaysa sa anumang salita. "Bakit ka umiiyak, Liana?" tanong niya sa wakas. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Umiling si Liana, pinunasan ng kanyang mga luha. "Wala po ito, sir. Naalala ko lang ang mga bagay-bagay." "Caleb," sabi niya. "Just Caleb." Isang mahabang katahimikan ulit. "Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko," biglang sabi ni Liana. Ang boses ay basag at puno ng pait. "Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, kahit gaano kabuti ang ipakita ninyo sa akin, hindi ako karapat-dapat." Tumingin siya kay Caleb. Ang mga mata ay puno ng sakit na matagal na niyang itinatago. "May mga anino sa nakaraan ko, Caleb. Mga aninong habang buhay kong dadalhin. Natatakot ako na baka madamay kayo, na baka sirain ko ang pangalan ninyo dahil lang sa kung sino ako noon." Hindi ito nagbigay ng detalye, ngunit naintindihan ni Caleb. Ang tinutukoy nito ay ang lalaking iyon. Ang sakit na idinulot nito. Inaasahan ni Liana ang paghuhusga o di kaya'y awa. Ngunit wala siyang natanggap na ganoon mula kay Caleb. Naramdaman niyang nanginginig na siya sa ginaw. Hinubad ni Caleb ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Liana. Ang init mula sa damit na may amoy ng pabango ni Caleb ay tila isang yakap. Humarap si Caleb sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga balikat para magkatinginan sila. Seryoso ang kanyang mga mata, ngunit puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Liana. "Pag-unawa, wala akong pakialam sa mga anino ng nakaraan mo, Liana," sabi niya. Ang bawat salita ay mariin at totoo. "Ang tanging nakikita ko ay ang babaeng nasa harap ko ngayon. You deserve all the good things in this world, Liana." Sa mga salitang yon, tuluyan nang bumigay ang pader na matagal nang itinatayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito iyak ng pag-iisa. At sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng iisang payong, ginawa ni Caleb ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Hinila niya si Liana papalapit at niyakap ito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako. Ligtas ka."
Isinubsob ni Liana ang kanyang mukha sa dibdib ni Caleb. Naramdaman ang malakas na tibok ng puso nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nang tumahan na siya, dahan-dahan silang kumalas sa isa't isa. Ang tensyon ay naroroon pa rin, ngunit iba na. Mayroon ng koneksyon, mayroon ng pag-asa. Biglang isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang cellphone ni Liana na nasa bulsa ng kanyang damit ay tumutunog. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tiningnan niya ang screen. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. At nakita ni Caleb kung paano biglang naglaho ang lahat ng kulay dito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na para bang nakakita siya ng isang multo. Sa screen ng telepono, isang pangalan ang paulit. Ulit na kumikislap. Gerald. Ang pangalan sa screen ay tila may sariling lason. Sa isang iglap, ang init na naramdaman ni Liana mula sa yakap ni Caleb ay naglaho. Napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan. Gerald. Pinatay niya ang tawag, nanginginig ang mga kamay. Ngunit agad itong tumunog muli. At muli, at muli. Isang walang tigil na pagpaparamdam mula sa isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Sino yan? Tanong ni Caleb. Napansin ang bigla ang pagbabago sa kanya. Wala po. Wrong number lang. Pagsisinungaling niya. Mabilis na itinago ang cellphone sa kanyang likuran na para bang isa yung ebidensya ng isang krimen. Hindi umimik si Caleb, ngunit alam ni Liana na hindi ito naniwala. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng pag-aalala at pagsisiyasat. Pumasok ka na sa loob, baka lagnatin ka pa. Sabi lang nito sa wakas at tinalikuran na siya. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Liana. Yakap ang kanyang mga tuhod sa kama, tinititigan niya ang cellphone na tila isang bomba na sasabog anumang oras. Maya-maya, isang text message ang dumating mula kay Gerald. Alam kong ikaw na ngayon, si Mrs. Montero. Ang swerte mo naman. Baka naman pwede mong i-share ang blessings mo. Sinundan iyon ng isa pa. Magkita tayo. Bukas, sa dati nating tagpuan. Kung hindi ka pupunta, baka maisipan kong bisitahin ang bago mong pamilya. Marami akong pwedeng ikwento. Ang bawat salita ay isang banta, isang kadena na muling gumagapos sa kanya. Kinabukasan, si Liana ay tila isang anino ng kanyang sarili. Ang namumuong koneksyon sa pagitan nila ni Caleb ay biglang naputol. Isang pader na yelo ang muli niyang itinayo sa kanyang paligid. May problema ba, Liana? Tanong ni Caleb sa almusal. Napansin nito ang kanyang pamumutla at ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala. Pagod lang ako. Sagot niya. Hindi man lang ito tinitingnan. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan na mabigat dalhin. Kailangan niyang ilayo si Caleb dito. Kailangan niyang protektahan ang mga Montero mula sa dumi ng kanyang nakaraan. Nagpaalam siyang mamamalengke, isang dahilan para makatakas. Ngunit sa halip na pumunta sa palengke, nagpunta siya sa isang maliit na parke kung saan sila madalas magkita ni Gerald noon. At nandoon nga ito, naghihintay sa isang bench. Ang itsura nito ay mas lalong naging gusgusin. Payat ito at ang mga mata ay may ligalig ng isang taong desperado. Ngunit ang kayabangan sa kanyang ngiti ay nandoon pa rin. Dumating ka, sabi nito. Tila sigurado sa kanyang tagumpay. Namiss mo ba ako? Anong kailangan mo, Gerald? Malamig na tanong ni Liana na natiling nakatayo. Tumawa si Gerald. Diretsahan agad? Simple lang naman. Kailangan ko ng pera. Malaki. At alam kong kaya mo nang ibigay yan ngayon. Wala akong pera. Huwag ako, Liana. Asawa ka ng isang bilyonaryo. Tumaas ang boses nito. 1 milyon. Ibigay mo sa akin.
at hindi mo na ulit makikita ang pagmumukha ko. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Nabaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Humigi ka sa asawa mo, sabi nito. Tila iyon ang pinakasimpleng bagay sa mundo. O di kaya't sabihin natin sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa atin. Ang tungkol sa pagkawala ng anak natin. Ang pagbanggit sa kanilang nawalang anak ay isang saksak sa puso ni Liana. Ginamit yon ni Gerald na parang isang bala. Subukan mong gawin, sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi kanya paniniwalaan. Ngumisi si Gerald. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang screen. Mga lumang litrato nilang dalawa. Mga litratong masaya, magkayakap, naghahalikan. Maaring hindi siya maniwala sa akin, sabi nito. Pero ang media, ang mga kakompetensya niya sa negosyo, isang malaking eskandalo, Liana. Ang ulirang CEO, nagpakasal sa isang babaeng may madilim na nakaraan. Sigurado akong magugustuhan nila ang kwentong iyan. Naramdaman ni Liana na nasusukol na siya, walang laban. Bigyan mo ako ng panahon, sabi niya. Ang boses ay tila isang pakiusap. Isang linggo, sabi ni Gerald. Sa anniversary party ng Montero Corp, ibigay mo ang pera o gagawa ako ng eksena doon mismo sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa buhay ng asawa mo. Pagkaalis ni Gerald, napaupo si Liana sa bench. Ang mga tuhod ay tila wala ng lakas. Tumingala siya sa langit, ngunit wala siyang makitang liwanag. Hindi siya pwedeng humingi ng tulong kay Caleb. Ang kontrata nila ay malinaw. Isang kasunduan sa negosyo. Ang mga personal niyang problema ay sa kanya lang. Ang isiping masusuklam si Caleb sa kanya kapag nalaman nito ang buong katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang banta ni Gerald. Umuwi siya sa mansyon na tila isang kaluluwang ligaw. Ang lahat ng pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Gabi-gabi, binabangungot siya. At sa umaga, lalo siyang lumalayo kay Caleb sa takot na mabahiran ito ng kanyang problema. Isang gabi, sa desperasyon, binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na alkansya, isang baboy na gawa sa kawayan. Ito ang natitira niyang ipon para sana sa pag-aaral. Walang pag-aalinlangan, binasag niya ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kawayan ay umaling-awngaw sa tahimik na kwarto. Ang mga barya at ilang lukot na pera ay kumalat sa sahig. Lumuhod si Liana at isa-isang pinulot ang mga ito. Habang ginagawa niya iyon, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ang lahat ng mayroon siya. At alam niyang hindi ito sapat. Ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan niyang harapin si Gerald ng mag-isa. Para kay Caleb. Para sa pamilyang nagsimula ng maging tahanan para sa kanya. Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang sarili. Hindi mapakali si Caleb. Sa opisina, ang mga numero sa financial reports na nasa harap niya ay lumalabo. Sa mga meeting, ang mga boses ng kanyang mga executive ay tila isang malayong ugong. Ang isip niya ay nasa iisang tao lang, si Liana. Ang babaeng nagsimula nang magpakita ng ngiti. Ang babaeng dahan-dahan nang natututong magtiwala ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay ang Liana na una niyang nakilala. Isang babaeng puno ng takot, may malalamig na mga mata at napapalibutan ng isang pader na hindi niya kayang sirain. Alam niyang may mali at alam niyang ang multo ng kahapon ang dahilan nito. Hindi siya tanga. Ang gabing iyon sa balkonahe, ang pangalang kumislap sa screen ng cellphone. Pinagtahi-tahi na niya ang lahat. Ngunit kailangan niya ng kumpirmasyon, kailangan niya ng plano. Tumunog ang kanyang email. Isang mensahe mula sa private investigator. Ang subject,
Gerald Manalo. Final report. Binuksan niya ito ng mabilis. Ang laman ay isang detalyadong ulat, kumpleto sa mga litrato. Mga litrato ni Gerald Manalo sa isang pasugalan. Ang mukha ay desperado. Isang listahan ng mga taong pinagkakautangan niya. Mga loan shark na hindi nagbibiro. At ang pinakahuli, isang litrato ni Gerald at Liana na nag-uusap sa parke. Kahit malayo ang kuha, kitang-kita ni Caleb ang takot sa mukha ni Liana at ang pagbabanta sa tindig ni Gerald. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Caleb. Hindi galit na nag-aapoy, kundi isang galit na nagyayelo. Mapanganib at kalkulado. Hindi niya hahayaang masira si Liana, hindi sa pagkakataong ito. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya para sa anniversary party ng kumpanya, kumatok sa pinto ng kanyang silid ang kanyang ina. Pumasok si Doña Silvia, bihis na rin sa isang eleganteng gown, ngunit ang mukha nito ay seryoso. Caleb, anak. Panimula nito. Umupo sa isang silya. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Tumingin si Caleb sa ina. Tungkol saan, ma? Kay Liana, sabi ni Doña Silvia, at sa unang pagkakataon, narinig ni Caleb ang tunay na pag-aalala sa boses nito. Ang lungkot sa mga mata niya, bumalik. Ano man ang bumabagabag sa kanya, malalim ito. Huminga ng malalim ang Donya. Noong una, hinusgahan ko siya. Akala ko isa lang siyang oportunista. Pero nagkamali ako, Caleb. Ang batang iyon, may puso siyang ginto. Tumingin ito ng direkta sa mga mata ng anak. Hindi ginto ang sukatan ng halaga ng isang tao, anak. Nasa puso yan, at ang puso ni Liana ay mas mahalaga pa sa lahat ng yaman natin. Kung ano man ang problema niya, pagpapatuloy nito, huwag mo siyang pababayaan. Maging asawa ka sa kanya, hindi lang sa papel. Ang mga salita ng kanyang ina ang huling kumpirmasyong kailangan ni Caleb. Tumango siya, isang maliit ngunit tiyak na paggalaw. I know, ma, and I won't. Pagkaalis ng kanyang ina, kinuha ni Caleb ang kanyang cellphone at gumawa ng 2 tawag. Ang una ay sa hepe ng kanyang security team. Alert all personnel at the venue tonight. May inaasahan akong di inaasahang bisita. I want him identified, but do not engage unless I give the signal. Ayokong magkaroon ng eksena. Ang pangalawang tawag ay mas maikli. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Lisa, sabi ni Caleb, I need you at the party tonight. Magdamit ka ng maayos. You might be needed. Pagkatapos ng mga tawag, pumasok siya sa silid ni Liana. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng asul na gown na ibinigay sa kanya. Maganda ito, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan ang buong mundo. Nilapitan niya ito mula sa likod. Nakita niya sa refleksyon sa salamin ang gulat sa mga mata nito. Handa ka na ba? Mahinahon niyang tanong. Tumango lang si Liana, hindi makatingin sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Caleb ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito na parang yelo. Liana, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng isang pangakong hindi pa niya naibibigay noon. Look at me. Nag-aatubili. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa refleksyon sa salamin. Ano man ang mangyari mamaya, sabi ni Caleb, habang marahang pinipisil ang mga kamay nito. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liana. Isang luha ng pagkalito, takot, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umiling na lang siya at bumitaw. Oras na po, sabi lang nito. Baka malate tayo. Habang naglalakad sila palabas, alam ni Caleb na hindi niya nakuha ang tiwala nito. Hindi pa. Ngunit ngayong gabi, ipapakita niya rito na ang kanyang mga salita ay hindi lang basta pangako.
Sa grand ballroom ng isang five-star hotel, ang lahat ay maningning. Ang mga ilaw mula sa chandelier, ang mga alahas ng mga bisita, ang tunog ng masayang tawanan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang anino ang gumagalaw nang hindi napapansin. Nakasuot ng uniforme ng isang waiter, si Gerald Manalo ay may dalang isang tray ng mga baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bo. Nakapako ang mga ito sa mag-asawang Montero. Nakasalukuyang bumabati sa mga bisita. Isang mapait at sakim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood niya si Liana sa kanyang magandang damit. Ang entablado ay handa na at siya ang magiging bida sa palabas. Ang hangin sa loob ng ballroom ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Para sa lahat, ito ay isang gabi ng pagdiriwang at tagumpay. Ngunit para kay Liana, ang bawat segundo ay tila isang paghihintay sa pagbitay. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan at ang ngiti na ipinipilit niya sa kanyang mga labi ay pakiramdam niya ay malapit ng mapunit. Ladies and gentlemen, our CEO, Mr. Caleb Montero, and his lovely wife, Mrs. Liana Montero. Isang palakpakan ng umalingaw-ngaw habang inaanyayahan sila sa entablado. Hinawakan ni Caleb ang kanyang kamay. Ang init nito ay dapat sana'y magbibigay sa kanya ng lakas, ngunit lalo lang nitong pinalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Habang umaakyat sila sa hagdan, pasimple niyang inilagay ang isang maliit at makapal na sobre sa kanyang bulsa. Ang lahat ng kanyang naipon, isang walang saysay na handog para sa isang buwaya. Good evening everyone, panimula ni Caleb sa mikropono. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga tagumpay ng kumpanya, sa mga plano para sa hinaharap. Ngunit si Liana ay hindi nakikinig. Ang kanyang mga mata ay abalang naghahanap sa gitna ng maraming tao. Hinahanap niya ang anino, ang multo, si Gerald, at nakita niya ito. Nakatayo malapit sa service door, hindi na nakasuot ng uniforme ng waiter. Nakatingin ito sa kanya, isang mapanuyang ngiti ang nasa mga labi. Itinaas nito ang kanyang cellphone, isang senyas. Oras na. Biglang, sa gitna ng talumpati ni Caleb, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kaayusan ng lahat. Isang kasinungalingan. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ng sigaw. Mula sa gilid, humakbang si Gerald papalapit sa entablado. Ang mukha ay puno ng huwad na galit at pagiging biktima. Lahat ng sinasabi ninyo ay kasinungalingan. Ang buong buhay ninyo ay isang malaking kasinungalingan. Sigaw niya, itinuturo si Liana. Dalawang security guard ang mabilis na kumilos para pigilan siya, ngunit itinaas ni Caleb ang kanyang kamay. Isang senyas para huminto sila. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ito na, ang katapusan, ang kahihiyan. Sino ka? Tanong ni Caleb sa mikropono. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Ako? Tumawa si Gerald ng malakas. Ako lang naman ang lalaking minsan nang minahal ng asawa mo. Ako ang lalaking iniwan niya para lang sa pera mo. Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas para kumuha ng video. Naramdaman ni Liana ang milyon-milyong matang nakaturok sa kanya. Bawat isa ay isang karayom ng paghusga. Hindi ninyo siya kilala. Pagpapatuloy ni Gerald, lumalapit pa. Ang babaeng yan ay isang manloloko, isang gold digger. Ginamit niya ang kanyang pagiging kaawa-awa para paikutin ang ulo ninyong lahat. Mayroon siyang madilim na nakaraan, isang nakaraang pilit niyang itinatago. Napapikit si Liana, hinihiling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagaganap sa harap ng daan-daang tao. Inaasahan niyang bibitawan ni Caleb ang kanyang kamay. Inaasahan niya ang galit,
ang pandidiri sa mga mata nito. Ngunit sa halip, lalong humigpit ang hawak ni Caleb sa kanyang kamay. Humarap ito sa mikropono, hindi nakatingin kay Gerald, kundi sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga bisita. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin kay Liana at sa harap ng lahat, ang mga mata nito ay napuno ng isang emosyong hindi pa kailanman nakita ni Liana sa kanya. Isang dalisay, hindi natitinag, at buong pusong pagmamahal. Tama siya, sabi ni Caleb. Ang boses niya ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. May isang bagay siyang sinabi na totoo. Lahat ay naghintay. Hindi ko kailanman ikahihiya ang babaeng ito. Sabi ni Caleb, ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Liana. Dahil siya ang nagturo sa akin kung ano ang totoong pag-ibig. Natigilan ang lahat. Maging si Gerald ay natulala. Bumaling si Caleb sa madla. Sinasabi ng lalaking ito na si Liana ay may madilim na nakaraan. Oo, mayroon. Isang nakaraang puno ng sakit, pang-aabuso, at pagtataksil, lahat dahil sa kanya. Itinuro ni Caleb si Gerald. Ang kalmadong awtoridad sa kanyang boses ay napalitan ng isang malamig na galit. Alam ko ang lahat, pag-amin niya. Alam ko kung paano mo siya sinaktan. Alam ko kung paano mo siya halos patayin. Alam ko ang tungkol sa anak na ipinagkait mo sa kanya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Napahawak si Liana sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At alam ko rin, pagpapatuloy ni Caleb, na ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon ay dahil kailangan mo ng pera para sa iyong mga utang sa sugal. Hindi ba, Mr. Manalo? Namutla si Gerald. Ito ay hindi isang kasal para sa pera. Paglilinaw ni Caleb sa lahat. Oo, nagsimula ito bilang isang kontrata. Isang kontratang ginawa ko para mailagay siya sa ilalim ng aking proteksyon. Dahil matagal ko na siyang kilala. Matagal ko nang alam ang kanyang pinagdadaanan. Ang babaeng head nurse na tumulong sa kanya noong siya'y nasa ospital. Empleyado ko. Ang nagbayad ng lahat ng gastusin. Ako. Humarap si Caleb kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran at pangunawa. Ang kontrata ay isang dahilan lang, Liana. Isang desperadong paraan para mailapit ka sa akin dahil hindi ko na kayang manood lang mula sa malayo habang sinasaktan ka. Ang buong katotohanan, mas malaki at mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Security, sabi ni Caleb sa mikropono. Kunin niyo na ang basura. Mabilis na kumilos ang mga gwardiya at hinawakan si Gerald na ngayon ay nagwawala na. Habang kinakaladkad siya palabas, isang pamilyar na babae ang lumapit sa entablado. Si Lisa Ramos, ang kanyang kapitbahay. Nakasuot ito ng uniforme ng isang nurse. Ngumiti ito kay Liana. Oras na para harapin niya ang batas, Liana. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para sa physical assault and emotional abuse charges. Naiwan sa entablado si Liana at Caleb sa gitna ng isang ballroom na puno ng mga taong hindi makapaniwala. Ngunit para kay Liana, sila lang dalawa ang tao sa mundo. Nakatitig siya kay Caleb. Ang puso niya ay umaapaw sa napakaraming emosyon, pagkagulat, pasasalamat, at isang pag-ibig na mas malakas pa kaysa sa kanyang takot. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang salita lang ang nagawa niyang ibulong. Bakit? Bakit? Nakatulala si Liana kay Caleb. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa halo-halong emosyon, gulat, pasasalamat, at isang kislap ng pag-ibig na matagal nang inilibing. Bakit? Ulit niya, ang boses ay basag. Hindi na sumagot si Caleb sa entablado. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay
At dahan-dahan siyang iginaya palabas ng ballroom, palayo sa mga nagbubulungang tao at nagkikislapang kamera. Sumunod lang si Liana, tila isang robot. Nagmaneho si Caleb palayo sa syudad, sa isang lugar na tahimik at madilim. Huminto sila sa harap ng isang gusaling may mga ilaw na nakabukas. Ang pintura ay sariwa at ang disenyo ay moderno, ngunit may pamilyar na init. Sa itaas ng pinto, nakasulat ang isang pangalan na may mga letra na kumikinang, Panaderia de Cruz. Doon sila pumasok. Ang loob ng panaderya ay halos tapos na. Ang mga estante ay nakalagay na, ang mga makina ay bago, at ang amoy ng bagong pintura ay humalo sa matamis na amoy ng harina. Sa gitna ng lahat ng yon, nagkwento si Caleb. Maraming taon na ang nakalipas bago ko hawakan ng kumpanya, may isang aplikasyon sa aming charitable foundation. Panimula niya, ang boses ay malambot at puno ng panghihinayang. Isang munting panaderya na humihingi ng tulong para hindi magsara. Ngunit dahil sa dami ng aplikasyon, hindi ito napansin, hindi naaprubahan. Nang malaman ko ang tungkol doon, matagal na kitang kilala. Patuloy niya, nakatingin sa mga mata ni Liana, hindi sa personal, kundi sa mga lumang dokumento. At nang marinig ko ang nangyari sa'yo, ang foundation namin, ang pamilya ko may pananagutan, kahit hindi direkta. Kaya nang malaman kong nag-iisa ka at nanganganib, sabi ni Caleb, humakbang papalapit. Hindi ko kayang basta na lang manood. Kinontak ko si Lisa. Siya ang pinagkakatiwalaan kong nurse sa ospital. Sinabi ko sa kanya na magpanggap na kapitbahay mo. Sinigurado kong maaalagaan ka niya. Sinigurado kong ligtas ka. Ang kontrata, Liana, iyon lang ang paraan para mailapit kita sa akin, para direkta kitang maprotektahan. Ang bawat salita ay tila isang pagtuklas. Ang bawat pahayag ay isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa buong larawan. Si Caleb, ang lalaking nakita niyang malamig at walang damdamin, ay may puso. At ang pusong yon ay matagal na siyang tinutulungan. Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Silvia, ngunit hindi na siya kasing tigas ng dati. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Nilapitan nito si Liana at, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Liana, niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako, Liana. Bulong ni Doña Silvia, ang boses ay basag. Masyado akong naging mapagmataas. Ang tangi kong nakita ay ang yaman at pangalan. Hindi ko nakita ang puso mo. Isa kang anghel. Ikaw ang karapat-dapat para sa anak ko. Bumitaw ang Donya at inabot kay Liana ang isang luma at makapal na notebook. Ito ang mga recipe ng lola ni Caleb. Lahat ay nakasulat sa kanyang sulat kamay. Alam kong matutulungan ka nito sa iyong panaderya. Niyakap ni Liana ang notebook. Ang init mula sa yakap ni Doña Silvia, ang bigat ng libro, ang pagmamahal na biglang bumalot sa kanya. Naramdaman niyang gumaling ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Matapos umalis ni Doña Silvia, naiwan silang dalawa ni Caleb. Ang katahimikan ay puno ng hindi nasabing mga salita. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Hindi mo naman kailangang gawin. Lumapit si Caleb, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naging malambot, puno ng pagnanasa. Dahil mahal kita, Liana, sabi niya, ang mga salita ay tumagos sa pinakalalim na bahagi ng kanyang puso. Mahal kita higit sa anumang negosyo, higit sa anumang kontrata. Mahal kita at gusto kong makita kang masaya. Gusto kong makita kang buo ulit. At sa wakas, lumuwag ang mga labi ni Liana. Isang totoo, malalim, at puno ng pagnanais ng ngiti ang sumilay. Mahal din kita, Caleb, bulong niya. Dahan-dahan, lumapit si Caleb
At sa gitna ng bagong-bagong panaderya, sa ilalim ng mga ilaw na kumikinang, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi para sa kontrata, kundi para sa dalawang kaluluwang na tagpuan ng isa't isa. Isang halik na puno ng pangako. Mga ilang linggo ang lumipas. Ang Panaderia de Cruz ay bukas na. Ang lugar ay puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at ang ingay ng masayang customer. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagong kaganapan ang nagaganap. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ni Liana ay kakaiba. Laging nahihilo. Madalas sumasama ang tiyan. At ngayon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nagtataka. Umuwi siya sa mansyon. Walang sinumang nakakita. Pumasok siya sa kanyang banyo. Kinuha ang isang pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. Matagal ang bawat segundo. Ang huling beses na ginawa niya ito, ang resulta ay nagdulot ng sakit at pagkawala. Ngayon, ano? Isang kislap ng liwanag, 2 linya, malinaw, maliwanag, at puno ng pangako. 2 linya, positibo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng kit. Isang luha ang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo, hawak ang pregnancy test. Kailangan niyang sabihin ito kay Caleb. Ngayon na,